Welcome. So, continuation ng ating previous na ginawa, which is gumawa tayo ng characters galing sa Mixamo, then nag-import tayo dito sa Unity. Then naglagay tayo ng idle animation katulad nito. Ayan, 'di ba? So, 'di ba plano natin na instead na capsule, ito na dapat yung gagalaw. Okay, madali lang 'yan. Lagay natin si Zombie Girl dito. Oops, mali. Wait lang. Okay, ayun. Lagay natin si Zombie Girl sa ating enemy. And then, try natin i-reset yan. Then, as you can see, pag ating i-off yung mesh, ayan. Tatakbo na ito. But the problem is naka-idle siya, di ba? So, okay. So, instead na ganyan, remove na natin ito. Remove component. Ayan. And then, di ba yung ginawa natin is idle. Gawa din tayo sa run. So, copy. Copy nyo yan ha. Copy. Control V. Rename nyo to zombie run. Then, trigger nyo yung loop time. Kasi nga, dito sa animator, ida-drag natin itong zombie run. Then, dito siya sa any state. Ayan. Tapos, gawa din tayo ng transition para sa zombie idle. So, then sa parameters, gawa tayo ng trigger na tinatawag na idle at saka yung para sa run. So, it means pag nag-call tayo ng run or nag-trigger tayo nito like ganyan. So, it means run natin ito na animation. So, click nyo yung arrow ng from any state to zombie run. Meron kang makikita na conditions dito. Then, ito dapat yung run. Ito naman, yung any state to zombie idle. Hindi ito ha. Ito yung i-click mo. Then, plus, then idle. Ayan. So, kung makikita ninyo, try natin i-separate yung animator sa scene. Ayan. So, try natin. Kaso, disable muna natin si enemy natin. Yung nav mesh niya. Kasi pag i-run natin, makikita nyo naka-idle ito. Wait lang. Set destination. Wait lang. Pati ito din si enemy. Ayan. So, pag i-run natin, makita nyo, naka-run siya. So, wait lang. Bakit naka-run siya? Ay, nga. Naka-trigger pala yung run. So, disable muna natin yung run. So, naka-idle siya. Pag once na i-trigger natin itong run, then, pupunta yan dito. Sa run. Then, dito naman tayo sa idle. So, bali ganyan yung mangyayari. So, tapos run naman. Parang ganyan lang. So, i-control natin yan gamit sa script. Okay, open natin yung enemy script natin. So, madali lang to. So, gawa tayo ng serializable field para sa ating animator. Then, animator yung name. And then, serializable para sa string na running trigger. Run lang kasi run yung nakalagay doon. Dito naman para sa ating idle ganyan. And then
ah, dito sa update na method, so ito yung kailangan natin. So sa above nito sa string na new animation, ganyan, state is equal sa ating itong idle na trigger. Wala yung mic. Add ng string, name it current animation state with default value of double quote. Kasi ang purpose nito, kung pupunta ka sa hierarchy enemy, merong stopping distance yan. Like for example, lagay natin sa 2. So magsa-stop siya. Yung distance niya sa kanyang target niya na destination. So nasa na ba yung target destination? Adjust natin dito. So pag i-run natin ito, mangyayari kasi nito, ayan. So bali nag-stop siya. But ang problema, hindi maganda yung setup ng animation at saka ito. Kasi nandito yung paan yan, dito yung collider. So fix natin yan. Ito gawin nating 0. Ayan. Ito 0 din. Then base offset 0. Tapos ito is 1. Ayan. Ayan. So okay na to. So i-try natin ulit. Okay na yung animation, yung position. So as you can see, nag-stop siya sa 2 kasi yung stopping distance is 2. So gamitin natin yan dito. So if agent that remaining distance greater than agent that stopping distance, then ang gawin natin, yung new animation natin na nakaset sa idle trigger, ayan, then set natin dito yung current animation state equal to new animation state. Wait lang hindi pala dito yun, ito pala dapat. Ito lang pala yan, new animation state. Then if yung new animation state is not equal sa ating current animation state, para ma-run niya once lang, then yung animator that set trigger sa ating new animation state. Ayan. Tapos yung current animation state equal sa ating new animation state. So save, then try natin. Yan. So magra-run ito, ayun lang. Arial ball, nga pala, drag natin si zombie girl dyan, then pag i-run natin, for sure okay na yan. So ayun, nag-stop siya.
Pag i-move natin yung target destination dito, magra-run yan. Stop naman siya. So, ganyan. Ayan. Kasi kung wala kasi ito na algorithm, mangyayari kasi nito, comment natin. For example, if ganyan, then run natin yung animator.set run trigger, then else naman is yung animator idle. So it means if yung remaining distance sa target ng destination is greater than stopping distance, then for sure magra-run yung animate na run animation. But the problem is nandito kasi yan sa update. So kung i-save natin yan, mangyayari nito. So uulit at uulit lang yung animation niya. Ito. Tulad niyan. Pag dito naman yung saran, ganyan. So ganyan mangyayari. So kaya ito yung kailangan natin. Gumawa tayo ng current animation state na string. Then dito naglagay tayo ng nag-declare tayo ng bago na variable na every time mag loop yung update is yung trigger niya is idle trigger. So if nag-change yung animation state natin, for example, if yung current animation yung new animation state natin is not equal to current state, it means hindi sila equal, then it means run natin to once. But if equal sila, then therefore hindi natin nararan itong new anime yung set trigger na ito. So yan. So kung ulitin natin, ito yung mangyayari. So magana na siya. Yun lang muna sa part na to. Then next is gawa tayo ng guns para ma-activate natin yung animation na death.